next natin is paano naman mag-add ng page or different page dito sa document. So, for example, kagaya niyan, sa table of contents natin, yung appendices, iba sa paging ng chapter 1, 2, 3 to 4. So, itong appendices, dapat naka-Roman numeral, then yung chapter 1 to 3, yung naka-number na. So, paano natin yung gagawin? So, una, add tayo ng headings muna. Pwede kayong pumunta sa double click nyo lang tong ibabaw. Double click or yung nasa ilalim para sa footer. Next, so, ang ginawa kasi namin dito ni Sir Andy, dinaya na lang namin yung nandirito sa gilid para mapunta siya dito sa gilid. So, ang gagawin lang natin, dun sa document na isi-send ko or sinend ko, copy nyo lang dun yung text box. So, naglagay kami ng text box. Sa loob ng text box, may numbering. So, copy nyo lang yon para hindi na tayo magbabago. Next, so, para ma-edit natin yung number, select nyo lang yan, yung text box na kinopy nyo dun sa file na sinend ko. And then, page number. Tapos, format page number para mapalitan. So, i-Roman nyo. Kung naka-numbering yan, in Roman numeral nyo siya. Ayan. Next, start tayo sa 1. Kasi, 1 dapat yung nasa unahan. Ayan. So, ito na siya. Kaso, paano yun, ma'am? Di ba yung title dapat wala yung numbering? So, ang gagawin natin para So, para pareho siya dito sa susunod, kasi naka-different ako. Kasi wala. Ay, doon. Ulitin natin. Save ulit. Tapos, click natin to. Click natin. Ayan, may numbering na din dun sa second page. Para makikita nyo. So, meron na rin dun sa second page. Yan. So, naka-Roman numeral. So, again, select nyo lang yung text box. Tapos, format page number. So, ito yung sa piliin natin Roman numeral sa appendices. So, start dapat siya sa 1. Next, dapat yung first page title yon. So, ang gagawin natin para mawala yung numbering dito, hindi maapektuhan yung section 2 ng headings natin. So, click nyo lang dito. Tapos, check nyo dito sa design. Check nyo po yung different first page. So, check nyo lang yan. Tapos, saka nyo ito burahin. So, kailangan ma-check nyo muna yung bago nyo ito burahin na. So, burahin natin. Yan. So, hindi na yan maapektuhan yung nandito sa pangalawang page. So, mag-i-start siya ulit sa number 2 pa din. Next. So, naka-Roman numeral na to. Next naman natin is yung chapter 1 to 3. Yan. Di ba naka-Roman numeral din siya. So, hindi na, ano ko na kasi pala to na section 2 ko na. Paano siya magagawang section 2? Iba siya dito sa section ng appendices, iba rin dito. So, ang gagawin nyo lang class, X natin to. Punta kayo sa layout, tapos breaks, and then, pipindutin nyo lang po yung next page. So, ang ginagawa lang ng next page na to, pinuputol niya yung section. Ibig sabihin yung first section na ginawa niya, mag-i-start siya sa another section. So, yun po yung ginagawa niya kapag sinelect natin yung next page. Nagawa ko na kasi kanina, kaya naging section 2 na to. So, click nyo lang yung next page, tapos mag-next page itong chapter. Tapos, pag naka-next page na, so pag click natin ulit yung headings, yan. Pag click natin yung headings, naka-section 2 na to. Tapos, copy nyo lang ulit yung nandito, yung text box dito. So, copy natin yung text box. Tapos, paste natin dito sa chapter 1. Yan, paste natin dito. Pero hindi lang yan. So, kaya nilagay namin sa text box para flexible siya kahit saan maililipat natin. Kasi, di ba, ang magiging problema kasi nito class pagdating sa docu natin ng second semester, pag nag-print na tayo dun sa BCP paper, hindi pare-pareho yung mga papel. Kaya ang nangyayari, pag nag-print, yung numbering nasisira, na iiba ng position. Kaya tinext box namin para mas flexible yung paging pag inurong-urong. So, mas madali siyang i-adjust. Next. Ayan. So, dahil naka-Roman numeral yan, ang gagawin lang natin, naka-search
select nyo lang ulit yan, page number, page format, start ulit sa new, tapos ito, i-select mo na yung decimal para i-set siya sa 1. So, magkaiba siya dito. Ito naka-Roman numeral, ito naka-1. So, continuous na yan. Hindi na siya pareho kasi nga different section na. Sige, try natin sa new file. Paano yung line break na tinatawag? Yan, for example, ito yung Roman. Tapos, ito naman yung decimal number. So, yan. Ang gagawin natin, si first page, enter natin to para maging tatlo. Tapos another page. So, tatlo na. Yung first page, para sa title natin. So, different first page yan. Check nyo to. So, saka nyo ilagay yung text box. Ay, huwag nyo munang i-check. Ilagay muna natin si text box para yung ibang page magkaroon. Ayan, nagkaroon na rin doon. Saka dito. Next. So, pag nandiyan na yung text box, different first page. So, wala na yung 1 kasi nga different first page na. So, start na siya sa 2. Next, paano i-Roman numeral? So, select nyo lang ulit yung text box, page number. Tapos, select nyo lang to, number format, so Roman. Tapos, start at, so hindi na natin yan papalitan kasi nasa 2 na siya. So, okay. Sa 2 na nag-start. Next. So, etong decimal naman natin ngayon ang magiging section 2. Babalik ko lang to. Click natin siya dito sa ibabaw. So, ang gagawin natin, yung part ng decimal, isi-section 2 natin siya sa heading. So, punta kayo sa layout, tapos breaks, then next page. Yan. So, pag click natin si headings, ito, section 1, section 1, section 2. So, pwede na natin i-copy yung text box ulit. Copy natin yung text box, tapos paste dito, adjust natin yan. Tapos, saka natin palitan yung page number, format, so decimal naman siya, start at 1, para sa chapter 1. So, eto na siya. So, ganyan lang class gumawa ng paging.